Diyos, ano mangyayari? Wala, magulo. Pero kung ang ating tahanan ay nandyan ang Panginoon, nakasentro sa ating puso, ay masaya ang ating tahanan. Tayo mga nanay, tayo talaga ang ihintay. Tayo ang ilaw ng tahanan. Ati silang hubugin dito sa ating sa ating Diyos, pagsisimba, sa kapakiligan sa iba. Ati silang Baybulan, kung ano man itong nating natutunan, atin natin isi-share sa ating mga anak. Ito mga kapatid. Kasi sa panahon ko ngayon ay iba na, hindi nakagalang. Dati na isang salita lang natin, masusunod na sila. Pero ngayon, iba na mga kapatid. Kaya tayo, ihimplo natin, na ipakita natin sa ating mga anak na tayo po ay maging tayo sa Panginoon. Kahalagahan ng home atmosphere. Ang kapaligiran ng kapag nakapalibot sa kaluluwa ng mga ama at ina ay pumutulo sa buong bahay at nadarama sa bawat departamento ng tahanan. Ang paglikha ng isang pulong atmosfera, ang bawat tahanan ng Kristiyano ay dapat may mga tuntunin at ang mga magulang ay dapat sa kanilang pananalita at ugali sa isa't isa ay mabibigay sa mga anak ng isang mahalagang buhay na halimbawa kung ano ang nais nilang magiging sila, ang kadalisayan sa pananalita at ang tunay na Kristiyano kagandahang asal ay dapat na ay laging isagawa. Turuan ang mga bata at kabataan na igalang ang kanilang sarili, maging tapat sa Diyos, tapat sa alintuntunin. Turuan silang igalang at sundin ang batas ng Diyos. Ang mga prinsipyo, ito ang magkukontrol sa kanilang buhay at isasagawa sa kanilang pakikisama sa iba sila ay nilikha ng isang dalisay na kapaligiran. Isa na magkakaroon ng influensya, hikayat sa mahihinang mga kaluluwa sa pataas na landas na patungo sa kabanalan ng langit. Hayaan ang bawat aralin ay may nakakataas at napaparangal na katangian at ang mga talaan na ginawa sa mga atlas ng langit ay nagiging tunay na hindi mo mahiyang makaharap sa pagbuti. Ito po mga kapatid ay ang importansya po ng ating home atmosphere. Sa tahanan nito ay matuto po tayo, lalo na sa ating bilang magulang, ay naway makitaan po tayo ng mabuting halimbawa sa ating mga anak. Halimbawa po tayo ay nakaway po tayo sa ating asawa. Ay may takot sa ating Panginoon, Diyos na makita po, ipakita natin ang magalit man tayo, natural tayo, na tayo ay hindi magagalit, ngunit ipapakita natin tayo ay nagalit na may kasamang pagmamahal. Yun po mga kapatid. Kung mag-away man po tayo sa ating asawa, ay natural naman po talaga mag-aaway. Pero tayo po ay magkukontrol. Meron tayo kontrol sa ating sarili. Magpipigil tayo. Hindi tayo yung basta-basta lang magsasalita ko ano. Kasi natutupil tayo sa ating sarili. Inis na tayo pero pinipigilan natin na sa sarili. Hindi na tayo kataya natin. Kasi kung wala tayong Kristo sa ating buhay, wala yan. Kung ano lumalabas sa ating buhay. Kaya tayo, magpigil tayo sa ating sarili.